Ang mga kwento at opinion sa podcast na to ay base sa personal na karanasan, rate at kapiliwan ng host. Hindi to expert advice, legal guidance o sermon ng buhay. Kung may tinamaan, edi sorry, pero baka kailangan mo nitong marinig. Gamitin ang utak, wag mo puso. Listen responsibly, gagi ka rin eh. Yo! Yo, yo. Ano trip natin today, guys? Siyempre, ano pa nga ba? Kasi kinikilig ako eh. Kuya, natanggal po. Ay. So, gagawin natin. Pag mga kinikilig-kilig ka, ibig sabihin nun, may crush ka. So, yun Mm-mm. yung topic natin ngayon sa araw na to. Oo. Yun. Ano pa? Ano pa nga ba? Nawala bigla. Yung intro sorry mga gaginatics. Ano kami, nagpa-process, ano pa kami dito, pa-practice pa kami ng intro namin. Sige, quiz. Ano? Simulan na natin? Siyempre, ang kwentuhan na ang kulit. Okay nang ina, mali na tuloy oh. Ulitin natin guys. Kunyari hindi tayo nagkamali. Ulitin mo Mm-mm. Toshi. Ah. Ano, quiz? Simulan na natin? Ang kulitan na may kabuluhan. Ito na. Halika at sumama, kasama ang tropa, sige na tara. Usapang totoo, walang halong bola. Sa love, sa life, pati sa gulo ng kalsada, dito ang sabaw nagiging kwela. Tawanan lang kahit medyo wala sa ayos. Ay, gagi podcast, sama ka sa saya. Tara, sa bawat usap na gagi podcast, sa bawat usapan may halong tawanan. Gagi podcast, dito kulitan. Gagi podcast, may kabuluhan. Kasama sina Lino sa Toshi, solid ang kwentuhan. Gagi podcast, gagi podcast, gagi podcast, smile before you play. Gagi podcast. Welcome to Gagi Podcast with Linus. And Toshi? Yon. At on this episode, syempre, pag-usapan naman natin yung yung Mga kig-kig. kig na din yan eh. Kig tayo dyan eh. Kunting, yung crush mo, yung crush mo dyan eh. Pero Oo. kamustahin natin kung sino yung, kayo mga gagi natin, sino yung kaya, may tanong ako sa inyo, sino yung yung latest crush nyo? Mm. Or, kahit siguro fictional crush na tinatawag. Pwede naman Ah. siguro yun, di ba? Oo. Mhm. Hindi So, naman kami manghuhusga. Toshi, ano nga, ano nga bang crush? So, what is the difference between admiration and versus attraction? Well, yung admiration talaga yun yung word na pwede nating i-connect sa topic natin ngayon, which is crush. Kasi, di Mhm. ba, pag crush mo yung isang tao, you admire him. Yun yung yung hinahangaan mo talaga siya. May paghanga Mhm. and all. Yung ano yung isa attraction is something that goes beyond admiration. Kasi syempre may may halo ng siya. Yung kiig na kiig ng puso ba? Kig ba? Oo. Makita mo ba si crush mong makita mo ba yung yung talagang type mo, magalakad, kiig ka talaga diyan. Yan. Sa akin naman, admiration, yun na nga yung, na ina-admire mo yung isang tao, na kasi matalino siya, Mm. ganyan, kasi ang galing niya sa sport, kaya nagka-crush ka, Mm. kasi, yung attraction naman kasi, pwede rin naman, pero, eto, more on Yung physical. may feelings involved na eh.
Mm. Saka itong attraction na to eh. More, makikita mo siya in physical. Physical ng Oo. tao. Yung admiration parang yung skill or kung ano yung insides. Mm. Siguro, ganun yung difference niya. Kasi parehas lang naman yan, ano eh. Parehas lang naman crush talaga yan eh. So, Oo. Toshi, ikaw anong pagkakaiba naman sa'yo ng puppy crush sa legit interest? Yun yung puppy crush naman kasi kadalasan ano well, to my knowledge, ang puppy crush yung mga katulad sa mga yung sa generation ngayon, yung mga K-pop idol. Aha. Crush ko si ano, si ganitong member ng ano, ng grupo na to. Crush Mhm. ko naman si ano dito sa grupo na to. Mga ganon-ganon. Mhm. Wherein sa ano naman, dun sa talagang interest is someone who you could possibly interact with or have seen before na meron ng tugdug-tugdug sa heart mo pag nakikita mo, like may something different, para bang ano, na para bang bumabagal ang mundo. Wah. Yun. Yun. Parang ano eh. Oo nga no, ang puppy crush kasi mga, alam mo yung puppy crush, yan yung mga sinasabing kig. Yan talaga yung mga kiyig-kiyig, yung mga gaginatics. Pero yung legit Kikig. interest, talagang, parang hindi na to. Parang iba na to. Mm. Iba yung legit interest yan, di ba? Saka bakit big deal sa adults kahit hindi na high school, di ba? Kasi yung Mm. crush-crush na yan, nag-evolve yan pag lumaki ka na. Na, ano, yung crush na yan, hindi na yun yung mga papi-papi crush, Mm. yung mga kiyig-kiyig. Ito talaga, pag nagka-crush ka na in adult way, um, pinapakita mo talaga sa kanya na crush mo Oo. siya. Wala na yung gano'n na kiyig-kiyig na yun. Wala na. I think Mm. dito nagsisimula na sasa, sinasabi mo na mismo sa tao, parang gano'n, Oo. na crush kita. Pero not in a, not in a, tawag dito, not in a cringy way. Oh. Diba? Parang ito yung crush dito kasi, yung parang nag-effort ka naman. Effort ka Oo. naman sa crush mo, parang ganon. Kahit papano, kahit di, ganon lang naman yun. And then, ano yung ito siya, ano yung pinaka nakakahiya mong na-experience dahil sa crush? Sa akin, Uh, pinaka ay, ako nakakayang muna. experience. Ako muna. Sige, Ito, sige. magaging natics. Di ko alam kung alam ng lahat to, pero Um, pinaka nakakaya kong crush. Mabuti nga crush lang, 'di ba? Oo. Kasi nung high school ako, first year high school, nagka-crush ako sa isang classmate ko. Sabi ko, oh my God, ang ganda naman niya. Alam niya to. Alam niya to. Sabi ko, ang ganda naman niya. Crush ko siya. Tapos sinabi ko doon sa best friend ko, na crush ko yung ganun. Crush ko siya. Tapos, tangina, alam mo ba? Na-found out ko na pinsan ko pala siya. Pero ah, kasi gaginatics, sa atin kasi kapag hindi naman naka-apelyido pero Oo. kapag yung apelyido niya, may naging apelyido din ng tatay mo, yung parang maiden name, parang ganun, di ba? Oo. So, parang ganun, pinsan na yun matatapatawag. Although, Oo. alam kong hindi naman related na, sobrang Oo. layo Parang na. distant na Pero para talagang sa ano. amin, para sa mga sa Pinas kasi, para sa mga Pinoy mga gaginatics, pinsan pa rin yun. Big Parang deal pa din ganun. yun eh. Big deal pa Pinsan pa rin din eh. yun. So, ganun, nakakahiya nung nalaman ko na pinsan. Kasi malalaman mo yun sa mga lola-lola eh. Sino yung lola niya, Mm. tatanungin mo. Or, tas alam ng lola ko, parang ganun, oh, di magpinsan na nga. Parang ganun. So, Mm. nakakahiya. Tapos, yung very best friend ko nun, magaling mag-drawing. Gawa siya ng comic art, na kwento niya na, uy, alam mo,
gusto kita. Tapos sinabi niya, tapos nalaman na magpinsan, tapos sabi niya, oh no. Ginawa niya ako ng comic na ano, tanga, nakakainis yun. Nakakaya talaga, promise. Yun yung nakakayang experience ko. Oo. Dahil sa crush. Ikaw? Yun sa akin, nung ano yun eh. Nung junior high school, nung grade, ano ako, grade 7. Nung Mhm. time na yun talaga, syempre, nasa ano ko nun, ibang school, so wala talaga akong kakilala. May ano, pero may mga nakakahalubilo naman na ako nun at that time. Tas tumatambay kami nun during break time, I think yun nung hapon namin sa may likod ng room. Kwentuhan kami, tas nagtanungan kami. Uy, uy, sino yung ano, crush mo dito sa room? Mhm. Nung sinabi ko yung akin, ay buisit na yan. Yung isang kakwentuhan namin dun, sinigaw. Mhm. Andun siya sa loob, sa loob ng room. Yun Di ako, lang. syempre, naiya ako. Pulang-pula yung mukha ko, tapos takbo ko palabas ng room, naiya ako. Busit na yan, nakala ko Eh, pa naman pagkakatiwalaan, isisigaw ba naman? yun lang. Ang hirap, no? So, kayo gaginatics. Siyempre, for sure, meron din yung nakakayang experience dahil sa crush. Mm. So, next, ano tayo? Anong klase ng crush meron ka ngayon, Toshi? Tanggalin natin yung sa ano. Um, tanggalin natin yung partners muna. Crush lang naman eh. Mm. Anong klase ng crush meron ka ngayon? Wala, celebrity crush lang. Yun. Yung tinatawag. Ang tawag nga nun? Um, yung mga ina-admire mo lang, di ba? Mga na-idolize. Mhm. Oo, ako kasi wala na ako sa mga ganyan. Matanda Oo, na ako. pag dumating na sa age na, ikaw, lalo na sa'yo, Kuis. Pero pag dumating Oo. na kaya sa age na ganito, parang, wala naman na tayong interest sa yung Mhm. mga crush-crush, yung mga petty crushes na ano, uy, crush kita, gusto kita, ganyan-ganyan. Parang, Yung mga kasakin yung mga crush, yung panandalian lang, yung ano, yung parang dumaan lang. oo, Kunyari, nakita mo siya, uy, astig yung suot niya. Galing niyang magdala ng damit, parang ganon. Yun yung crush para sa akin ngayon. Tapos yung, oo, kunyari, uy, ito kalog to. Ano, ang ingay nito, ganon, crush yun, ganon. Pero, wala nang ano eh. Sa work nga, wala nga akong crush eh. So, ganun. Ganun lang, yung mga ano lang, mga napadaan lang. Ganun lang sa akin. Tapos, meron daw tayong mga klase ng crush na tinatawag. Yun daw yung una daw dyan, yung mga work crush na tinatawag. Ito daw yung mga nagpapaganda ng shift mo. Wow. Siguro, oo nga, no, pag may crush ka sa work, mas ginagalingan mo yung performance. Kasi papasikat siyempre, eh. papasikat ka. Ganun yun. Parang sa ano din, yan na rin natin, yan na rin natin yung ano, yung, ang work, ano na natin sa, sa school. Ganun din eh. Pag may crush ka, nagpapasikat ka talaga eh. Pag nakita mo, uy, si Oo. crush. Ay, papasikat ako, ganito, ganito, ganyan. Gaganyan, ganyan. Diba? Pag may recitation, uunahan pa yun. Oo. Tapos meron din daw yung mga gym crush na tinatawag. Yun daw yung nagpapa-anxiety pero push pa rin. Oo. Totoo ba yun? Hindi ako nag-gym Ewan, eh. Ikaw yung nag-gym. ewan ko sa akin kasi pag nasa gym ako, wala man ako iniintindi, naka-headphones lang ako eh. Bala sila sa Ah, buhay nila. Buhat lang. ito daw yung alam mong, di ko na kaya, pero ginakaya pa. Dahil si andun si Crush, ayaw mapahiya. Ganon. Nakatingin si Crush, buhatin. Tapos may mga tinatawag din daw na barista crush. Hindi ito daw yung mga ano, may daily dose of Oo. kilig. Barista Oo. crush tawag daw doon.
Kasi, um, oo nga naman, yung mga taong, ano, nagpapakilig sa'yo araw-araw, daily dose of caffeine plus kilig, di ba? Oo. Damn, ewan ko na lang. Di ko, ewan ko na lang kung di ka pasipagin dyan sa mga sa trabaho na ginagawa. And then, meron din tayo tinawag na friend crush. Ito yung mga, delikado. Oo. Kasi, friend mo na, tas crush, Oo. na-crush mo pa. So, May possibility na maging awkward yung sa, ano, air ito sa yung mga, inyo niyan pag et- ganun. ito yung mga tinatawag na awkwardness. O nga, no, pag friend mo, tas crush mo, ito na kasi, pero ito yung mas maganda. Kasi dito Mm. pwede ma-develop. Pero ito kasi Oo. yung ano Isa yung din sa pinakamahirap. ito yung katulad kay Toshi. Oh. Hindi, ito yung katulad sa'yo dun sa kwento mo na, oo, na ano ka, na, Oo. nahiya ka, umalis ka, di ba, tumakbo ka, o lumabas ka ng Mm. ano mo, classroom. Ganun yung mga level na to. Kasi, friend mo rin yun, di ba? Parang Mm. ganun. So, oh my God. And may tinatawag tayong Delulu crush. Yun yung feeling mo may something pero wala pala. Yung Mm. parang tinabihan ka lang, akala mo meron na. Crush mo na siya. Tinabi na ko ni crush eh. King naman Parang ako yan. parang King. kiniliting. Pero yun pala is, hindi ka naman pala, wala naman pala yun. Kasi sinabi lang ng teacher sa seating arrangement. Naging delusional ka na. Yun. So, ano yung biggest green flag na nagustuhan mo sa crush? Well, dun sa ano, sa well, ano, what do you mean by quiz? Like, dun sa trait siya nung Oo. crush or dun Oo, sa ano crush sa in crush. general? Ah, Oh, okay. crush in general na lang. Kahit ikaw, kahit ano. Ano, siguro yung ano niya, um, yung genuinity tapos ano siya, matalino. Yun. Ako naman, siguro yung crush, biggest green flag kasi sa akin ng crush is yung pag yung crush mo masyadong energetic, tapos masyadong makwento, lalo na sa'yo. Parang ganun, energetic, Mm. makwento, tapos yung parehas kayo ng kalokohan. Ewan ko na lang kung di mo pa maging crush yun. Di ba? Ganun Oo. yun noon. Parang ganun na yun. Ganun talaga yun. Tapos ano naman yung red flag mo na nalaman after mo siya maging crush? Red flag. Hindi naman ano, specifically dun sa Oo, ano, hindi kanya, naman. pero ano, may times kasing naapektuhan siya nung ano, o nung hindi ko trip na ugali nung mga friends niya at that time. Mhm. Ah, siguro yung ang nagpapa-red flag lang sa akin, maarte. Yan, Yung hindi kainis kasi yung nga, mga yung hindi mo ka-wavelength, si oo. crush, hindi mo ka-wavelength, parang, oh my God, ang ganda nga niya, pero ang sosyal naman nito, eh. Ang sosyal naman nito, eh. Parang, bayan, wag na lang. Parang ganon sa akin. Oo. So, ayoko ng ganon. Yun lang naman. Parang ano, ang high maintenance naman pag ganun. Mm. So, dito daw, ano ba yung mga sign na crush ka rin? Sabi dito, small things daw, like tone of voice, eye contact, tas effort. So, ito kasi to sa applicable to sa lalaki. Yung lalo na effort. Ay, meron bang Mm. may mga crush din. Ay, magkikwento ako, mga gagi natics. Siguro, ito kasi, kwento ko sa inyo mga gagi natics. May
ito na naman, baka sabihin nyo lang, pogi-pogi ko. Hindi, kwento ko lang yung na-experience ko. First year high school. So, ang nangyari nun, first year high school, um, first time kong ma-experience na may nagka-crush sa akin. Hindi yung ako nagka-crush ha, sa kanya. Kundi yung, siya yung nagka-crush sa akin. So, babae agad yung unang nagka-crush. So, ang ginawa nun, nagsimula siya sa pa-letter-letter. So, it means, Mm. kung may letter-letter, it means hindi ko siya kaklase. Hindi ko siya Oo. ka-section. So, sa ibang section siya. S- Uso pa nun gaginatics yung stationery. So, stationery gamit niya. Nagsisend, pinapadaan niya. Kasi ako kasi noon mga gaginatics, first year high school, baguhan lang ako sa school na yon. Mm. So, wala akong kakilala or wala akong yung iba lang kakilala ko yung mga kasama ko sa dating school ko na lumipat din sa school na yun, parang ganon. Pero sila kasi, parang since kinder, magkaklase na sila, parang ganon. So, kakilala nila lahat. Mm. So, ang nangyari nun, pinasa doon kay friend, tas pinasa sa akin. So, nababasa ko, na iba rin pala pag iba yung feeling ng may nagkaka-crush sa'yo. Na, oh my God, sabi ko, oh my God, may nagkaka-crush sa akin. Nakakakihig-kihig din pa. Pero siguro kung may girlfriend ka, hindi. Hindi ka kikiligin. Pero, ewan, nung time na kasi yun, nakakainis lang. Ayaw kasi niya pakilala. As in, ayaw niya magpakilala. So, Mm. dinadaan niya lahat sa letter. Parang ganun siya sabi niya na, pag nakikita kita, kinikilig ako. Ganyan. Mga ganun-ganun na lang. Ayoko nang kwento yung sinulat niya. Pero mga tidbits na lang na ano niya. Tapos ganun, mga siya. Ito pa. Nung nag-intrams, karoon kami ng intramurals, may na-receive akong parang parang stationary ulit, pero meron ng bracelet na kasama. Hindi yung Wow. bracelet, hindi mamahalin na. Yung mga lang, Mm. alam mo naman kasi bata lang naman tayo. Bracelet na lang, Oo. yung nagra-rusty. Yung nagra-rust pag hindi mo inalagaan. Parang ganon. Ganon lang klaseng bracelet, yung mumurahin lang. So, binigyan niya ako ng bracelet, tas nasa message niya, ano, oh, lagi mong suotin to, para makita ko naman, ganyan, ganyan. Hindi ko siya sinuot. Kasi nga, sinabi ko na magpakilala na kung sino man siya. Pero hindi talaga siya nagpakilala. So, ang nangyari, nainis ako. Um, Nainis ako kasi hindi nga siya nagpapakilala. Mm. Paano ko siya maka-crush back kung parang gano'n na lang. Sabi natin, paano ko siya maka-crush back noon kung hindi siya Mm. magpapakilala, 'di ba? So Yung nainis mga lang kapak. ako, which is doon na tayo sa last episode natin na hindi ako nag-sorry kasi nakasaktan ko siya. As in, nagsalita ako ng word na, "Uy, magpakilala ka na kung sino ka man." As in, nilakasan ko talaga boses ko. Pumunta ako doon sa section na 'yon. Sabi ko, "Uy, pakilala ka naman kung sino ka naman, puki." So, Di mo naman gano'n. siguro So, sinabihan ng gano'n. yung crush na uncrush. Parang Oo. gano'n yung Parang na-turn ginawa. off siya dun sa ginawa mo. Kasi nga, nainis na ako. Kasi nga, magpakilala ka naman nga kasi. Hanggang ngayon, misteryo ko pa rin eh. So, gano'n lang. Ikaw, um, totoo ba yun, Toshi, na may yung tone of voice nagbabago, yung eye contact, tas nagkakaroon ng effort. Yung babae, Siguro. yung babae, Mm. may ganun talaga. Siguro Nag-effort. ah, sa sarili natin ibe-base. Hindi natin Mhm. mahalata yung ganong changes. Pero sa ibang tao, pag naobserbahan mo, oo, may mga ganon talaga, boys. Mhm. Lalo na dun sa mga kaibigan ko, pag nagkakaroon yan ng mga crush, tas pag andyan malapit na, halatang Oo. halata eh. Nagtititin, ano?
Oo. Nagiging matino. Sabagay yung ano kasi, tone of voice yung gano'n na ngayon. Kuya, natanggal po. Hindi na get over sa last episode. Hindi, ganun. Ibig sabihin, nagbago yung tone of voice mo. Hindi yung normal. 'Di ba? Tapos yung eye contact, yan yung mga ano, tinatawag na pasulyap-sulyap ka, kunwari. Patingin-tingin sa akin. 'Di ba? Yung mga eye contact na yan. Yung pag nakatingin ka sa kanya, tapos pag tiningnan ka niya, sabay ka ano, lilihis yung tingin mo, ganon. Ganon yung mga crush-crush yun. Pag crush ka ng isang tao. And then, nag-e-effort. Sa babae ba? Paano yung mag-effort yung babae? Ay, boring. Ano kaya pwede pakinggan ngayon? Eh di ano pa nga ba? Podcast. Alam mo ba, naiisip ko, B1. Alam ko, naisip mo, B2. Hindi yun eh. Ay, sorry. Doon tayo sa podcast na may kulitan pero may kabuluhan. Ayun, nadali mo, batang-bata. Gagi Podcast. Kasama sina Chris, Linus at Toshi. May bagong episode. Every week sa Spotify at YouTube. Quiz, pengi pang Spotify. Ano, siguro same na din nagka-crush quiz ka? nung ano eh. Nung, ay pag ano, crushback or hindi pa Oo, naman? crushback. Crushback nga. Crushback tayo. Nasa crushback tayo. Pag sa ano eh, Paano pag mag-effort sila? na, pag na-crushback ka na, naku po, baka ano eh, kada may contest ka, andyan na yan, makita mo nanonood tapos Ah, mabigay-bigay na ng maliliit na gift sa'yo. yun nga yun. Magagay natin yung kwento ko. Bibigay ng maliit na gift sa'yo. Yun. Pero ako kasi, yung kwento ko kanina, hindi yun yung ano, na-feel ko lang yung first time ko na-feel yung may nagka-crush sa akin. Pag, ano. So, sabi rin daw dito, not so small things like consistency, checking on you, small favors. Ganon din daw. So, lagi ka daw kinukumusta ng crush mo din. Totoo ba yun? Pag yung ano, ano to crush ka, yung crush ka na rin. Parang ganun. Mm. Tapos daw, laging naghumingi ng favor. Small favors. Hindi yung ano, big favors. Small favors lang. Like, kuya, po. Hindi ko lang yung mga small favors nito. Yung, uy, may ballpen ka. Pwedeng pahiram. Parang ganun siguro yun. Parang ganun siguro yung mga small favors na ano. Tapos, eto nga, ang red flags po niyan ng crush ka rin is friendly lang pala talaga siya sa lahat. Ayun. Yung akala mo, Mm. kayo May ano na, ka, or ano na, may chance ka nag-expect ka. na, di ba? Pero yun pala, friendly, Friendly lang siya sa lahat. maraming ganyan yung, Aray! maraming ganyan, promise. Nag-expect umasa. Mhm. Do you believe na may crush to lover moment? Kung maswerte ka talaga, may mga times na ganun. Lalo na Sa kung may ba? ganito ka. Yeah. Kung ganyan ka. Ang ibig sabihin, sa mga listeners po, ang ibig sabihin po ni Toshi ay, Oh, pugi. pogi. Pugi Pugi ba? ba? Yan. Oo. May peace card ba? Peace card. Yeah. Yung may peace value ba? May Oo. ganun ba? Yan. So, ako naniniwala ako. Kasi lahat naman siguro ng bago mag-turn into lover, crush muna talaga nagsimula. 'Di ba? Kasi nga doon na ngayon naliligaw. Uy, sa mga panahon ngayon ba, Toshi? Uso pa ba yung ligaw-ligaw? Very rare na. Paano na sila? Ah, ako kasi hindi ko na alam to. Pero ikaw, may mga kapatid ko or something. Pero paano ba Oo. na ano, paano ba naman ligaw ngayon? Doon na tayo sa paano man ligaw yung mga generation Ayun. ngayon. Kadalasan nakikita ko, well, may ano pa naman na talagang mag-e-effort sila in person. Like,
'Pag ano, magbibigay ng mga gifts, support, kahit yung mga small things lang Mhm. mag-sho-show ka ng support dun sa tao, magko-comfort ka kapag may problema, parang gano'n. And Mhm. basta simply being there yung nakikita ko na ano. Pero kadalasan talaga niyan puro ano, puro gifts ang ano, parang Hmm, sinasanay nilang ano, na material things na. tama. Kasi ako kasi di ko alam eh. Mm. Pero yung anak ko kasi pag nagka-crush, bad trip. Iba kasi yung anak ko kasi pag nagsasabi boyfriend na eh. Olo? Hindi naman. Hindi na. Yung para sa kanya, crush lang naman. Tapos Mm. sinasabi ko nga lagi sa kanya, ako lang yung boyfriend mo. Ako lang muna boyfriend mo. Na Mm. ganun ko siya. Kasi, kasi nagka-crush yan dati. Tapos, parang nasaktan ako. Nasaktan ako. Parang kasi, siyempre, tatay na. Parang, ay, magka-crush na yung anak ko. Sabi ko, wag, wag. Tapos, pero ang kagandahan doon, na-uncrush niya man niya. Na-uncrush naman Mm. niya. So, ano lang to, ito may tinatawag na puppy crush na tinatawag. Yung sasabihin, Op ikikwento sa'yo, pero at least nag-open yung anak ko, ganun. Yun yung maganda doon. Oo. Dapat yung mga anak nyo, mga gagi, natics, nag-open sa inyo para alam nyo, dapat yung mga anak natin, friend natin. Turing natin as friend. Hindi Oo. natin turing na superior ako sa'yo, ganyan. Hindi. Mm. Kasi Ngayon, kailangan natin kaibiganin yung mga anak natin kasi nakakatuwa din sa feeling na ano, nagse-share yung anak mo kusa sa'yo. tama. Yun yung maganda doon. Kasi at least di mo nilalagyan ng barrier, 'di ba? Mm. Dapat Open sa'yo open. anak mo. Yun yung maganda gagawin natin. Yun yung kagandahan ng ano, generation namin siguro kasi n- um kami yung 90s, yung batang 90s ay sila na nag-start ng bakliin yung mga old tradition na way na yung mga maling gawi-gawi na lang. Hindi old tradition. Yung maling gawi-gawi tungkol sa mga anak, ganyan. Ngayon, kailangan na kasi natin maging kaibigan yung anak natin. Parang ganun. Kaibiganin natin. Kung paano ka nagkaroon ng kaibigan nung bata ka, parang ganun. Kaibiganin mo siya kasi para siya yung laging nag-open sa'yo. Kasi 'di ba, yung mga friend natin, mas Mm. mas close pa natin yung friend natin kaysa sa parents natin noon. Parang ganun. Oo. Kasi nga takot tayong mag-open. Baka ano sabihin ng parents 'pag Yep. So, ganun. Ngayon, this is the way, the right way para mas maging mm. close ka sa anak mo. Yung lagi mo dapat siyang kinakausap, lagi mo kinakamusta, Mm. tapos para mag-open siya sa'yo, dapat kasi open talaga. Yung open kayo sa isa't isa, parang ganun. Para alam mo yung nangyayari sa kanya. Yun. Eto may dito, kailan mo ba dapat i-confess na may crush ka? Yun. Una daw, if may vibe. Mm. Pero vibe is not enough, right? Oo, kulang na Kasi kulang 'yan. ano pa lang naman yun eh. Siyempre, Kumbaga parang sa kutob mo pa lang. oo. Sabi daw dito, if single siya, syempre yun yung importante. Alangan naman taken tapos bigla kang Oo, mag-confess na crush mo siya, gag. eh, di nakasira ka ng relasyon, eh. Respeto, yun yung mga tinatawag dyan. Respeto Oo. naman dyan. Ay, respeto ay. Sabi daw Tapos, kasi nila ano, sabi daw kasi nila Kuis, mas madali daw mahuli ang manok 'pag nakatali. yung gago sila. Anong episode ng Jakamawatan? Hindi ko alam. Ha? Nakalimutan ko na yan. Jakamawatan, Anong Jakamawatan. lengguwahe ba 'yan? I think somewhere in Visayas ba to or North? Or like Ilonggo. I don't know. Basta ganun. Narinig ko ng word din, Jakamawatan, Jakamawatan. Kung sino nakakaano yun, mga gagawin natin, comment yun naman kung ibig sabihin nung Jakamawatan.
Yun. And sabi daw dito, if kaya mong tanggapin na hindi reciprocated. Ano ba yung reciprocated? If kaya mong ma-accept na kapag hindi ka crush back, parang ganun, na hindi mutual yung feelings kumbaga. Ah, okay. Okay, okay. To Hindi niya kayang respond. ibalik yung nararamdaman mo sa'yo. Parang ganun. Sabi, according to Google, uh, ang reciprocate daw is to respond by making a corresponding one. To Mm. respond to a gesture or action by making a corresponding one. Oh, okay. Yun. And then, sabi daw, ang daw dito, last is, if magiging free ka emotional pagkatapos regardless of result. So ano to? Um, kung wala ka namang hinahabol, kahit masaktan ka or hindi, okay lang. Siguro okay lang yung mag-confess ka, no? Basta alam mong kahit ano yung resulta, tatanggapin mo. Parang ganun. Kung takot kang mag-confess, di wag ka mag-confess. Ganun lang naman yun eh. Kung takot ka ma-reject, Mm. di wag. Kasi actually, kasi dito yung confess na yan, dyan na nagsisimula yung courtship eh. Mm. Kasi actually talaga gagawin natix. Ang crush, big deal na agad yan eh. Sa ibang tao, siguro in general, Oo. sabi natin in general, ang crush kasi big deal na yan kasi doon nga nagsisimula yung panliligaw. Kasi hindi mo naman mahal agad yung isang tao eh. Grabe naman kung mahal mo na agad. Kaya nga doon nagsisimula sa crush, crush, crush. Kaya nga nagkakaroon ng Oo. puppy love. Ganun. Kasi nga, ayun nga, mga MU-MU na yan. Kasi nga, doon nga nagsisimula lahat. Pero kaya dapat nga, tama dito, nasabi, kung free ka emotionally pagkatapos, regardless sa result, okay. Pwede mong aminin na, uy, gusto kita. Yun, pwede ba yun? Di ba iba naman yung mahal sa gusto? So, Oo. nagsisimula talaga ang lahat sa gusto. Sa word na, uy, Mm. gusto kita. Kasi Parang parang ganun. ang naman, ang heavy naman kung sasabihin mo na mahal kita agad. Parang Mhm. aggressive mo Sobra. naman. Ano yung mas masakit, Toshi? Wala kang chance o ayaw mo ring lumaban? Mas masakit yung ayaw mong lumaban. Bakit? Kasi lalo na kung dun yun sa point na na nag-confess ka na after mong mag-confess. Mhm. After confession parang nagtunog ng umpisal ka. After mong mag-confess, mas mabuti nang malaman mo na harap-harapan na na wala kang pag-asa kaysa yung hindi ka lalaban na hindi parang you'll spend the rest of your time wondering about what ifs. Tama. You're going in blindly, like hindi ka kasiguraduhan kung may chance ba kami nun ni Angaya at that time, may pag-asa ba, or sa tingin mo pag pinatuloy ko yung ganito ganyan, may pag-asa bang magkatuluyan kami, mga ganyan. So Mhm. mas better na alam mo yung talagang result, may it hurt or not, Tama. rather na Mhm. So, sa akin naman, mas masakit pa rin talaga yung ayaw mo ring lumaban. Kasi, mm, okay na talaga yung eh. Okay lang na wala kang chance. At least, yung sinabi niya kasi, pwede pang magbago yun eh. Oo. Pwede ka pang mag-effort na or magpapansin. Magpapansin. nagapapansin ba? Oo. Na, laban ka lang muna. Oo. Yun, hanggang sa ma-feel niya na talagang seryoso ka. Yun nga, na-crush mo siya. 'Di ba? Kasi doon na eh. Meron kasi diyan yung mga paano muna, yung mga effect na
pa ayaw-ayaw muna, pero bibigay lang. Ganon, di ba? May mga ganon naman talaga. Mm. So, ito, kailangan mag-effort. Effortan mo. Pero, dito nga, may susunod tayo, which is, kailan nga ba tayo hihinto? When to stop? Sabi dito, pag na-compromise na daw, yung self-respect mo. Yung parang ano na, ano na daw yung wala ka ng respeto sa sarili mo. Then, pag na-affect, when it's affecting your mental peace. Yun nga, Mm. kasi siya na lang yung nasa isip mo lagi, wala nang iba, na naapektuhan na yung pag-aaral mo or yung trabaho mo, yun. Tas when ikaw na lang ang nag-e-effort, tama nga naman. Ito na nga yung sinasabi na kung ikaw lang yung lagi nag-e-effort, hindi naman pala di ka naman pala crush ng crush mo, 'di ba? Parang ang Stop useless na. na. Stop. Oo. Kumbaga parang pinapunish mo na lang I sarili mo I nun eh. said stop. Mm. Tumigil yung Itigil lindol. na. Tumigil yung ay, 'di ba? Tapos and lastly daw, when fantasy na lang siya, hindi na reality. Oo. Yun yung Yung tinatawag na ng mga generation ngayon na ano, dilolo na lang. yun, ito yung mga, hey, daydreamer. Dreamer. 'Di ba? So, kailangan, pag lagi ka na lang nananaginip ng gising na, pag kayo na lang, I think you need to stop. Kailangan mo ng, kailangan mo ng bago. Oo. Kailangan mo ng baguhin yung sarili mo. Kasi ano na yan eh, doon na pumapasok yung cringy. Cringe na yan. Mm. Parang mas lalo kanya tuloy i-uncrush. Baka red flag ka na sa kanya niyan. 'Di ba? So, yun. Eto, last na question na, Toshi. Bakit ka natatakot Mm. umamin? Dahil ba sa pride, sa fear, or ayaw mong masira yung vibe? Palaging ano, ang top one reason yan is takot. Yep. Bakit? Takot na ma-reject or hindi ma-reciprocate yung feelings mo. Kasi pa sa ating mga tao, very delicate yung ano natin eh, yung Mm. feelings natin sa mga ganyan. Mhm. Lalo na kapag you're willing to ano, put your heart out on the line para dun. Lalo nang mas mahirap kapag yung inaasahan mong tao na mag-crush back sa'yo is matalik mong kaibigan. Yun. Ay, si best friend. Best Mm-mm. girlfriend, 'di ba? Si girl best friend pala. Napakahirap ng ganun kasi double whammy yan. Tama. Takot, takot ka na ma-reject or ano hindi ma-reciprocate. Tapos ikalawang magiging resulta niyan, awkward na yung ano Friendship. air between sa inyong dalawa. So hindi Yep. na katulad ng dati. Mhm. Ako, try kong sumagot dito. Ayaw ko masira yung vibe. Kaya takot umamin. Kasi, yung katulad ng sa kanya, once na nalaman niya, maging awkward na talaga Mm. yung moment. At, di mo kasi sure talaga kung crush ka rin niya. So, ang mangyayari niyan, magkakayaan na kayo, iwas-iwas na yan, iwasan na yan. Yan na yung, kaya yun, kaya mahirap umamin talaga. Kaya ang hirap umamin din. Oo. Kasi, yun na nga, parang, yun na nga, yung katulad nun, kasi yung katulad ng kwento ko kanina, kaya siguro hindi siya nagpakilala. Kasi ayaw niya masira yung vibe na, baka pag nakilala ako nito, hindi naman pala ako crush nito. Mm. Which is ako na yung nainis kasi hindi siya nagpakilala. Di ba? Para sa akin, red flag na hindi nagpakilala eh. Napaka-mysterious eh. Yan. So kung sino ka man, magpakilala ka na ngayon. Magpaalala ka na please. Yun. So, anong takeaway mo dito, Toshi?
So, ang takeaway ko dito is yung ang pagkakaroon ng ng crush is a normal thing that happens ano uh, at random time sa buhay natin. Uh-huh. It's not technically a good thing nor a bad thing. Mhm. Pero learn to um harness yung crush na yan to the point na parang hindi ka maapektuhan in a way na ikakasama sa'yo. Use it in a way to inspire yourself para to do better. Tapos kung umabot man sa point na yung feelings mo developed into something more, much better. Take that ika nga sa pelikulang Into the Spider-Verse na sinabi. Mhm. You'll never know yung result. It's a leap of faith. Yep. That's why my spider sense is tingling. Mm. Huwag mo nang ituloy, anak. My spider sense is tingling. Hindi, ako naman, ko dito mga ginatics. Yung kilig is healthy. Mm. Reminder siya na you're capable of liking and connecting. Yun. Mm. Tapos, kung may chance, go for it. Kung wala, enjoy mo na lang yung kilig and move on with grace. Parang, Oo. kung may chance, good. That's good for you. Pero kung wala, enjoy mo na lang yung kilig na yon moment. Pero, Mm. wag kang maging stuck doon. Mag-move on ka pa rin. Mm. Na na okay lang yan. Kaya, baka meron pa naman dyan iba, di ba? Parang yan, Oo. don't chase, don't pressure, don't dilulu. Mm. Di ba? Wag mong First habulin, and foremost, wag hindi mo, naman yun kawalan eh. oo, di naman siya kawalan eh. Kaya, okay lang yan. Wag kang maghabol. Wag kang maghabol, wag kang mape-pressure, wag kang maging delusional. Yun lang naman yun. And then, Mm. kasi yung crush, it's supposed to be fun, not stressful. Di ba? Ano lang yun eh. Kasi nga, dapat yung vibe nyo, maganda lang. Ganja, man. Iba pala yun. Ibang vibe Gagi. pala yun. Yun. So, Toshi, ikaw, may po-promote at isa-shoutout ka ba? Ipopromote ko lang ang aking Facebook page and Mhm. TikTok, Toshi Art. Follow kayo guys. Libreng-libre lang. Papromote ko din, of course, ang Facebook page, YouTube channel, at Spotify namin, podcast namin, no? Gagi Podcast. Mhm. Mag-follow na kayo. Wag puro Yun. kinig, mag-follow kayo. Libre lang naman, wala mang bayad. Kung di kayo mag-follow, patayin ko kayo. Mali pa yun. Duterte. Hindi. Um, so, basahin muna natin yung comment bago ako mag-shoutout. Mm. Yan. Eto, dalawa yung nag-comment. Doon sa episode na Gagi bahalang bato o sistema na. Mm. Yun. Sabi ni Tin, Gagi ang ganda nung commercial sa gitna. Ginalingan mo, Mars. Yung may commercial na tayo. Kayo naman ni, siyempre, kailangan namin mag-ano-ano dyan. Kailangan din namin mag, magtaas-taas din. Mag-level up ba? Mag-level up din eh. Baka mag-debil kami dito. Ah, At sabi ni Kwan, gaw Gagi, wag kayo maniwala doon sa PMP na yon. Masasama ugali ng mga yon. Ay lang nun malamangan kaya kayo na call out. Wahahaha. ah, Ay, part siya. Pero si Kwan, part siya ng PMP, boys. siniraan niyo. Ganun talaga si Kwan. Ay, thank you, Kwan. Pero syempre, tama naman yung PMP na kailangan din namin magkaroon ng sariling branding namin. Oo.
Yeah, as Gagi Podcast. So, thank you. At least, kasi at least, nako-call out, at least, ibig sabihin nun, may pakialam. 'Di ba? Mm. Parang ganun. We took it in a positive way, hindi not in a negative Yan. way. Kaya ginawa namin ng paraan, 'di ba? So sana mga Yaginatics na enjoy nyo na nagkakaroon na kami ng tingnan nyo, may change na kami. At Mm. abangan nyo rin yung bagong logo namin. Mm. Syempre, abangan nyo 'yon. So magkakaroon kami ng bagong logo. Siguro pag napakinggan nyo to, may bagong logo na. Kasi nga Mm. um yun, may bagong logo na. Sana nagustuhan nyo. Parang ganun lang. And then, shoutout natin, taga Bicol Podcast. Yan. With Teen, Bon, and Christoph, and sa mga families, sa family nila, sa babies nila. Yun, shoutout sa inyo. And then, The Original Podcast with Martina. Yun, shoutout sa'yo. Sana mag-upload ka na ulit. Dahil na maraming naghihintay ng upload mo. For sure, hindi ka na sa Spotify rap nito. So, and then, shout out din sa Pinoy Memeology Podcast with Juan, Cancer PH, and Lawrence. Yun. Medyo si Lawrence, napapansin ko, nawawala siya sa nawawala siya sa podcast kasi pagod, may work na kasi. So Lawrence, kung kailangan niyo po ng kailangan niyo po ng isang host pa, hindi po ako yun. Nagkakaroon sila ng mga nag-guest na rin sila kasi kailangan mapunuan din. Kasi, Mm. pero maganda silang mag-usap-usap kasi yung isa, parang, ang ganda alam nyo mga Gaginatics, ang ganda ng Pinoy Memeology Podcast. Kasi yung isa, taga-call out, yung isa, gagi, yung isa naman, um, ano, may research pero gagi din. Parang ganon. Yung isa talaga nagko-call out kasi pag nasumosobra na sa kagagihan, parang ganon. So, ang ganda ng nilang tatlo. Ang ganda ng Oo. samahan nila. Tingnan mo, ilang taon na sila? Siguro 3 years na yata. I don't know, forgot already. Yun. And then, syempre, Tito Phil. Shoutout sa'yo. Oy, Magaginatics, on the next episode, si Tito Phil yung natin, yung magiging guest natin. Next 3 episodes po yun. So, na-inform ko na kayo, Gaginatics ha. Isang Bicolano din na from Daet na ayaw kay Balmatubang. Balmatubang. Ewan ko doon, gagong yun. Yun. So, yun nga. Hanggang dito na lang. Um, siguro hanggang dito na lang talaga. Kasi hinahanap ko na ulit yung outro namin. Nagsasalita muna ako. At ngayon, at ayun nga mga Ginatics, isang kwentuhan na tawanan na naman ang dumaan. Hanggang sa muli, stay safe and chill lang. This is Linus. And this is Toshi saying, Sayonara! bye-bye! Bye-bye! Gago pa ako. Malamang!